Yo, hello, what's up mga kagwaps? Isang maganda at mapagpalang araw para sa ating lahat. So for today's video, ngayon mga tropang kalapatid, sisali kayo at ipapakita ko sa inyo yung kalapating nawala ng sobrang bata mga kagwaps pero umuwi sa atin na pwede nang ipanglaban. So kung gusto nyo mapanood to, halina kayo, panuurin nyo at baka panuurin pa lang ito. Let's get it. Yon mga kagwaps, welcome back again dito sa Gwaps TV Official. So for today's video natin ngayon mga tropang kalapatids, mga kagwaps, is eto, nandito tayo ngayon sa taas mga tropang kalapatids. At medyo maganda yung ibabalita ko sa inyo kasi ngayong araw mga tropang kalapatids, meron akong kalapate na umuwi na napakatagal na nawala, sobrang bata pa mga kagwaps pero nakabalik sa atin. Grabe yung utak nitong kalapati na to mga kagwaps at talagang natandaan pa tong loft natin. Nandito na naman mga kagwaps yung dagit natin na palaging pumupunta rito sa loft natin, ayan o. So hindi ko hinuhuli to mga tropang kalapatids at nawiwili na laging nandito sa loft natin. Dito siya umiinom, dito siya tumutuka, pero lagi ko naman sinasara mga kagwaps yung trapdoor. So bugawin natin. Ayan, ayaw nang umalis dito mga tropang kalapatid. Siguro pagbabatcherin ko sa loob ng loft to, masasanay rin. Ayan o, tingnan nyo, pumunta lang sa likod ng loft. So hayaan na natin mga tropang kalapatid yung dagat. At siya naman yung tumitira ng mga natatapon na patoka rito mga tropang kalapatids. Ayan, ito mga kagwaps yung mga kalalagay natin na bagong bee perch dito po sa loft natin. Ayan yung mga inakay natin mga tropa na sa south natin to gagamitin. So yung bumalik sa atin na kalapate, banded po yun ng norte, kaya mas maedad yung kalapati na yun ngayon kaysa dito sa mga kalapati na to kasi sobrang bata na wala nun mga tropa. Ayan, puro south yan, 3 million na race yung liliparan itong mga kalapati natin na to mga kagwaps. So yan o, kita nyo, puro may white light. Basta may white light dito kay Kuya Gwaps TV, sigurado boss bilay niyan. Ito pa yung mga pang south natin na iba mga kagwaps. Ayan, 4 na piraso to, tapos meron pa dun sa baba, meron pa dito sa gilid. So tingin ko mga nasa almost 30 pieces yung mga pang south natin, nalalaro sa 3 million tapos sa 2 million races mga kagwaps. So sana isa sa mga kalapati na to yung mapagtagpos natin at magbigay ng karangalan sa atin mga kagwaps. So silipin natin nasa loob. Nagsama-sama ng mga kagwaps itong mga nandito sa loob. Ayan o. So itong mga merong green na ring saka yellow na ring mga kagwaps, yan yung mga winter. Yan yung kaedad ng kalapati natin na bumalik dito. So tingnan natin yung kalapati ko mamaya kasi magandang lahi yun mga tropa. So ito isadel na to, first overall champion, nakakross lang yan mga kagwaps ng Ilagan Lap champion. Isa sa pinakapaborito kong kulay dito sa loft natin mga tropa, sa mga Maya Warriors natin. And then ayan, nandito pa iba. So hindi ko na maiisa-isa yung bloodline nito mga tropang kalapatids at sobrang dami ng mga kalapati na to. Dito naman sa kabila, sa pangatlong division mga kagwaps, ayan, mga winter and south, nagsama-sama na sila kasi mga naka-backspurt sila rito eh. So siguro kapag nag-race tayo, ihihiwalay na natin yung mga pang-winter at sa gitna natin ilalagay mga kagwaps. So ready na natin sila at magpaparonda tayo. Ito lahat mga kagwaps yung mga pang-winter natin. So sinarado ko na rin yung pasukan dun sa loob at i-release natin to kasi kailangan na rumonda sila. So kung mapapansin nyo yung mga pakpak nila, merong mga maiikli mga kagwaps kasi mga naka-pedering yun, pero at the same time rumuronda pa rin sila sa akin dito mga kagwaps para hindi sila masyadong manghina kasi kapag binigla ko ng pedering to at tinanggal ko agad yung tatlong pakpak nila mga kagwaps, hindi sila lilipad at nandyan lang sila sa loob. Kaya ang ginawa ko mga kagwaps, inuunti-unti natin yung pagpe-pedering kasi meron naman na tayong date ng karera. So second week ng July mag-start na yung training, so sana umabot yung pakpak ng mga Maya Warriors natin na to. So tara, i-release na natin. Dito natin simulan mga kagwaps, buksan natin to at baka buksan pa ng iba. Ayan, sige, magsilabas na kayo. Bas. Ayan, tulak natin dito mga tropang kalapatids. Hindi para na sila. Oops, ayun, meron pa natirang isa, so tulak natin. Ito na mga kagwaps, yung ating mga Maya Warriors. Ayun, naghiwa-hiwalay sila. So ito yung 13 pieces, tapos ito yung isa, medyo tamad talaga itong puti na to mga tropa. Hindi ko alam kung hahabol ng winter tong lakas nito, pero iikot lang ng ilang beses, bababa na rin, pambihira. Ayan, nagsunuran na rin tuloy itong iba mga kagwaps, nagbabaan na sila. So ayan, oops, ibang mga ibon natin nagliliparan pa, and then yung mga medyo mabibigat saka maliliit yung pakpak, mga nauuna na silang nagbababaan mga kagwaps kasi masakit yung mga pakpak pa nun. So sa trapping wala na rin tayong problema,
Kasi kahit hindi natin bugawin tong mga to, basta napagod sila, kusa silang bumababa. Pero pagka mga kagwaps binugaw ko yan, mas mabilis silang papasok syempre. Kaya sa trapping, wala tayong problema doon. So silipin natin dito sa loob. Ayan sila mga kagwaps, ganyan sila kapag hindi ko tinutulak. So talagang nandun lang muna sila. And then kapag tinutulak ko na to mga kagwaps, kung halimbawa man na nandun na ako sa harapan, mabilis na lang silang papasok dito kasi nga mabubugaw sila. Pero kapag hindi ko sila binubugaw, ayan, nakaganyan lang sila. Kaya napakadali lang kunin ng sticker. Kukunin nila sticker dun sa paanan nila and then ikakalak na mga kagwaps. So ayan, tinutulak ng isang checkered natin kasi medyo siga yung stitch natin na yan Ayan, yung bumabara ko na yan. So siya'y tumutulak dito. Tinitraining niya yung mga kasama niya, mga tropa. So after nito, magpapatuka tayo. Ayan, ganito yung technique natin mga kagwaps kasi after nila magrondahan, kailangan alam nila na pagka pumasok sila sa loop, meron silang tutukain na patuka. At laging mayroong naghihintay sa kanila once na napagod sila. Kasi yan mga kagwaps, tatatak yan sa utak ng kalapati nyo at mas mabilis silang papasok. So pag-usapan na natin to mga kagwaps, kitang-kita nyo naman kung gaano napakaganda nitong kalapating nawala sa atin nung unang lipad niya mga kagwaps. Napakabata nito nung nawala. So unang lipad nila, talagang yung mata wala pang kulay. And then nasabay sa club ng Manila kasi naghagis daw yung club ng Manila rito. 8 kalapate mga kagwaps. Hindi, 10 kalapate. Yung dalawa nasabay, yung 8 nasabay doon, and then merong nawala na 1 piraso. Ito nga yun mga kagwaps. So kung mapapansin nyo yung kulay niya, medyo matured na yung itsura niya mga kagwaps at nakayang bird to ng winter. Kaya ihahabol natin to. So nung nawala ito, hindi ganito itsura nito mga kagwaps at batang bata pa. Kaya dinouble check namin sa record namin kung sa amin ba yung ring. Ayun, sa kabutihang palad naman mga kagwaps, yung ring na yan, yan po yung ring nung isang anak ng mga ace bird namin dito. So mamaya ipapakita ko rin po sa inyo kung sino yung magulang nito. At talagang napabilib ako sa homing instinct nitong ibon. Kasi biruin mo, napakabata niyang nawala. And then, nakauwi siya mga kagwaps na halos pang laban na. Ayun makinis na makinis pa. So papasukin na natin mga tropa. Ayan, kabisado niya rin yan kasi nung bata dyan siya lumilipad Ito yung hen mga kagwaps. Ayan, yung hen na magulang nung nandun sa taas, ito po yun. So ibon po ito ni Sir Toy Mercado ng Tarlac. So magaling yung homing. Hindi natin alam kung dito ba nagmana yung sa nanay o dun sa tatay. Pero makikita nyo rin mga kagwaps yung tatay at ipapakita ko rin dito sa inyo. So tara. Ito mga kagwaps yung tatay. Ayan yung black check na yan. Kaya naglabas sila ng dark check. So dark check yung kulay nung nandun sa taas. So ito po yung tatay, kulay velvet mga tropang kalapatid. So ito pong velvet na to, ace bird po ito at kalapati na po ito ni Kuya Guaps TV Official na talaga namang aasahan ko pala mga tropa at maganda pala maglabas. Masakit yung leg ko.